today we will talk about something close to our heart. Joining us today are four guests who will represent these important sectors. Let's welcome Laila, Munawara, Samaida, and Juhaira. Hello! Hi! Welcome to the talk show. So, kumusta naman ang araw niyo ngayon? Ito, medyo hindi masyado masaya kasi yung anak ko nagsisimula na ng mag-aral at ngayon kailangan kong mag-ipon para sa kanilang tuition. Nag-aaral na pala ang anak mo? Yes! Tamang-tama ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa edukasyon na tatalakayin sa atin ni Laila. So, Laila, can you tell us about MSU and importance to paglat? Well, the MSU Maguindanao in Paglat is one of the stronger foundation for education here in the Paglat area. And it's the offers of the opportunities to grow and give the student to build the critical thinking for the college student. We are here in MSU Maguindanao in Paglat. We are conduct our interview with Miss Director Ma'am Pinky Gumunda. Narinig naman natin ang iba't ibang programa na pinagawa ng ating director na kung saan different program para sa mga first year and second year to fourth year. Then about sa mga teachers and also sa secondary teachers na kung saan nag-collaborate and also may pinapagawa mga parking and gardening. And that's all. Thank you. Wow, that's very inspiring, Laila. Indeed, when we invest in future of Paglat. Inside each one of us is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration and constant motivation, proper supervision, and strong connections. At STI, we know what makes dreams come true. Now all we need to begin in this journey
is you. Choose STI. Alam niyo ba na may nabalitaan mo na si former mayor daw ay leader ng mga libreng? Ha? Talaga? Oo. Bibigyan siya ng mga libreng bili ng mais, ng libreng bili ng palay para sa ating mga magsasaka. Ganda naman. Oh, yes, of course. So, andito tayo ngayon sa LGU in Paglat kasi upang magkandak ng interview sa consultant ng LGU kasi isa ito sa napili naming resources ng community sa Paglat. Consultant of the LGU in Paglat, Mr. Langkulo, Abdul Karimti Langkulo. Okay. So, ano yung nagagawa ng LGU in Paglat? Ano yung na-offer ng LGU in Paglat sa ating community? Whole. Yes. First and foremost, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I am and economic. So far, as community concerned, what we did in the LGU Paglat, we established the peace and order of our community. Because peace and order is so important to every community. Because without peace and order, we cannot implement all the programs, projects related to development for our population. Number two is our aim and prospect for education, basic education. The LGU Paglat giving funding for the establishment of the Paglat Municipal College, now in the United States University campus, giving funding for the purpose salary of all professors and employees, as well as the development of our school. And also in Arabic school, we assist and help the college or kuliah of the Arabic education, also here in BNC. The LGU provides the allowances to our subjects for their teaching the Arabic education. So far, then as far as other Arabic schools, the LGU is also supporting the Arabic school starting from madrasa to Mahad, meaning from grade 7 to grade 12, that is Mahad, as well as in Kuliah college. So all of them was supported by the LGU, as well as the Ustazis, as allowances of our Ustazis in Markaz or Hafiz, and as well as supporting the students who are memorizing Quran in every in every Hafiz school, giving several sacks of rice for the students, as well as the students in memorization and the good verses and voices for reading of Quran. To combat the Quran, and as far as the English is concerned, from kinder to grade 6, another support by the LGU in terms of volunteer teachers, giving allowances to the volunteer teachers, and of course other programs of the elementary school. High school, from grade 7 to grade 12, they are giving allowances to the volunteer teachers
as well as other activities and programs and projects of the high school students. Ayun na nga, narinig natin yung sinabi ng consultant ng LGU na si Mr. Langkuno, Mr. Abdul Karente Langkuno, na ang LGU ay maraming nagawa sa paglat. Isa na doon yung pag-ano nila ng education in Arabic and education in English. And in terms of economic, marami silang nakandak na livelihood project sa community ng Paglat. So, ayaw muna wala sumapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, that's wonderful, Munawara. It's clear that the LGU plays a big part in making sure Paglat continues to develop all aspects. Alam mo ba na may narinig mo ba dito na may libreng patubig daw si Mayor sa Campo, Paglat, at saka Tuwan? Rinig ko din yun, pero mali natin ito, Tama, magandang balita yan. Of course, water system in Paglat was one of the most important sources. Alam niyo ba, hindi man ako dali lang yung makasakit, pero nabantaan ko sa health center sa Paglat, may libreng gamot daw. Oo, may free exercise pa sila. Oo, may papi gamot sila. Now, we move on to our last but definitely not the least guest, Laila, who represents the health center in Paglat. Laila, tell us about the services and importance of our health center in Paglat. Yes, in the Paglat, the health center is the most vital role in the community service kasi nandoon lahat yung mga free gamot, may free medicine talaga sila nandoon para sa mga pre-D, mga CWD, and that's all. And also, consider the medical mission na nandoon lahat yung mga free bunot, mga patulit, kaya mas maganda talaga yung nabibigay ng community service ng health center sa Paglat. Nandito tayo sa health center ng Paglat. Isa po ito sa napili naming community service na kung saan na nakakatulong sa community ng Paglat. Morning po ma'am, ako po si Laila Ansame. Nandito po kami para mag-conduct po ng interview tungkol po sa community service po. Itatanong lang po namin na ano po yung mga services na kayo offer niyo po sa community ng Paglat. Assalamualaikum and good morning po. So, sa Arichu Paglat po is marami po kaming services na na-offer. Unang-unang naibibigay po namin sa tao ng Paglat with free ang newborn care packages, which is the newborn screening test and the ward care. And meron din tayong all services offered ng maternal care services, which is the prenatal, pre-prenatal, birthing, and postpartum visit. So, and sa ano naman sa TV Dots, may mga libreng gamot din na ino-offer ang RHU. MDR TV Mix with follow-up for 9 months or 6 months. TB treatment for 6 months for non-MDR. Pag MDR po siya, 9 months. Pag hindi MDR, 6 months. At meron din po counseling para sa mga services na family planning, tapos dental health user, and adolescent. Then, meron din kami mga family planning services, which is the pills, condom, depo, and implant wound insertion para po sa mga family planning. Then, may mga dental services din po kami, which is the dental check-up and the fluoride application po with our dentist. And may smoking cessation and laboratory services din kami, which is the urinalysis, yung pre and ihi, pag ano ng ihi, pag-check ng ihi, then HP sub, supplies, and syphilis, then direct sputum smear microscopy para po sa ating mga TB,
Then may glucose test po tayo, which is the RBS and FBS. Sa Philippine naman, services, Philippine assessment, sa mga high blood na mag-enroll pa lang. Tapos, sa adolescent services, yung health young one session. Tapos may mga din tayo, may mga pre-medical mission din tayo per barangay, nagro-ronda si Doc. Yan per barangay, nag-medical mission siya. Tapos ang meds natin dito is libre. Libre, walang bayad. Tsaka mental health services, mental health treatment, tsaka counseling sa mga mental na mga patient. Wala pong libre, basta pupunta lang sila sa RHU at i-guide sila, i-counsel ng proper na nag-out ng mental, tapos ma-check ni Doc, tapos ibigyan na siya ng mas marami pa. Then, ang RHU namin is open po for check-up Monday to Thursday po. From 8 a.m. to 5 p.m. lang ang check-up dito. Pero, sa weekend naman, may duty man din dito. Pero, ang ano lang is emergency and mga anak. Mga anak lang. 24/7. Tapos, pag may Walang po ang RHU natin. may gusto mga anak dito, 24/7. Okay. Meron din po ba kayo naging program dito? Kasi narinig ko namin sa mga Facebook or social media na may mga free x-ray, mga free medicine po. Also sa mga senior po, may ganun po ba? Meron kaming free x-ray po sa bawat barangay. Nagbabago ang taga-AH para magano ng free x-ray. Also po yung free na bullet. Yung sa medical mission, pasok na sa medical mission. May mga pre-bunot, fluoride, gamot, Tuli. natuli. Lahat ng services andun na po sa medical mission. Except lang yung x-ray. Kasi dito kasi mas maganda, mas malaki yung nag-iambag ng x-ray kasi mahal ko masyado yung sa ibang lugar. Pero dito, free lang po. Kaya pag nag-post kami na ganito, halimbawa may ganitong araw, di kaya date, may x-ray, punta kayo kagad kasi libre talaga yun. Yan sa NOH. Para malaman nyo naman kung may sakit ba kayo, healthy ba yung ano nyo. Yung baga nyo, baka mamaya may ano na yan, magka-problema na. Para alam nyo. Actually po, isa rin po ako sa ni Budo, yung sa grade 12 pa kami. Siya yung namin sa mental. Free lang sa dito. Yung may mga taong, may mga yung mga isip. Pwede, like for yun si Bailin, siya rin, dito rin po daw Yun nga yung sabi ko, yun yung sabi namin na mental. Yung mental, may libre yung mental services na sa RH. So, marami talaga kayong natutulungan sa community ng Paglat. Marami salamat. And that's all po. Thank you. Maraming salamat po. Narinig na natin ang iba't ibang community service sa Paglat na kung saan may mga free check-up, free medicine, medical commission sa atin. We are